Mula sa probinsya si Ariana, lumuwas sa Maynila upang magtrabaho bilang kasambahay. Ang kanyang amo ay si Sebastian, isang kilalang doktor at mayamang lalaki na meron ng nobya at malapit ng ikasal. Hindi inaasahang nahulog ang loob ni Ariana kay Sebastian. Nang gabing magkaroon ng matinding pagtatalo ang lalaki at ang nobya nito, nagpakalasing si Sebastian at nauwi sila sa isang pagkakamali. Ayaw ni Sebastian na magkaroon ng anak, kaya palagi siyang gumagamit ng proteksyon. Ngunit nang matagal ng pangarap ni Ariana ang maging ina, kaya may lihim siyang ginawa upang siya ay nagdalang tao. Subaybayan natin ang kanilang kwento ng pag-iibigan dito sa Mi Amore Diaries. Ilang oras din ang itinagal ng biyahe bago siya tuluyang makarating at tinawagan niya ang kaibigang si Marie. "Nandito na ako sa labas. Hindi ako makapasok dahil hindi ako kilala ng guard," sabi ni Ariana habang palingalinga sa paligid. "Hintayin mo ako dyan. Papunta na," sagot ni Marie bago pinatay ang tawag. Ilang minuto pang lumipas bago niya natanaw ang kaibigan. "Bakit parang naglayas ka na naman sa dami ng dala mo?" Natatawang sabi nito habang tinutulungan siyang buhati ng mga gamit. "Tara na, habang good mood pa si Nanay Merdi at ang senyorito." "Ang ganda naman dito. Parang nakakatakot gumalaw dahil mukhang mamahali ng lahat," komento ni Ariana. "Mamaya ka na magtingin-tingin. Dito tayo sa back door dadaan," sabi ni Marie. Pagkapasok nila sa mansyon ay agad nilang inilagay ang mga gamit ni Ariana sa maid's quarter bago nagtungo sa kusina. Habang naroon ang mga kasambahay sa pagluluto at paghahanda ng hapunan. "Nay Merdi, ito po si Ariana, yung sinasabi kong bagong kasambahay," pakilala ni Marie. Pinagmasdan siya ng mayordoma bago nagsalita. "Magpalit ka na ng uniforme at tumulong sa paghahanda ng pagkain." Mabilis namang sumunod si Ariana. Habang inaayos nila ang mga pagkain para ihain, pinaalalahanan siya ni Marie. "Kapag may bisitang senyorito, dapat nakahilera tayo sa gilid at laging alerto." Makalipas ang ilang sandali, ay narinig nila ang mga boses ng mga papasok sa dining area. Sabay-sabay silang yumuko bilang paggalang. Ngunit natigilan si Ariana nang mapatingin sa isang lalaki. "Come on, Sebastian, successful doctor ka na. Bakit hindi pa kayo magpakasal ni Angeline?" tanong ng isa nitong kasama. "Angeline is busy with her dreams. May panahon para sa kasal." Kalmadong sagot ng lalaki. "Marie, sino dyan ang boss natin?" mahinang tanong ni Ariana. "Si Senyorito Sebastian," sagot ni Marie. Namilog ang mga mata ni Ariana at muling napatingin sa lalaki. Samantala, nang sumapit ang gabi, ay hindi niya magawang makatulog. Marahil ay namamahay siya at hindi sanay sa bagong tirahan, kaya naman ay naisipang lumabas ni Ariana mula sa backdoor, kung saan paglabas ay garden na ang bubungad. Natigilan siya na makita ang bulto ng isang lalaki. Nakataliko dito sa gawin niya at may hawak na baso ng alak. Nanatili siya sa pwesto habang nakatitig sa likuran ng lalaki. "What are you doing here?" Baritonong boses na tanong nito. Napakurap-kurap siya bago napatingin sa magkabilang tabi. Naramdaman ba nito ang presensya niya? "I'm asking you, woman, ano ginagawa mo sa labas ng ganitong oras? Aren't you a maid? Hindi ka bisita para maglibot-libot sa pamamahay ko." Nakaramdam siya ng hiya at inis para sa lalaki. Napakasungit. "Pasensya na, senyorito. Hindi ko naman alam na bawal maglibot sa labas kung namamahay," sagot ni Ariana kay Sebastian. Dahan-dahan naman itong lumingon sa gawin niya, dahilan para magtama ang kanilang mga tingin. "Hindi mo ba alam na pinakaayaw ko ay ang sumasagot-sagot sa akin?" Seryosong tanong nito. Sa tulong ng buwan at malayong streetlights ay kita niya ang gwapong mukha nito. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng katawan nito. Masasabi niyang magandang lalaki ang boss niya. Sa malapad nitong balikat, sa patag nitong tiyan at magandang tindig, ay masasabi niyang hindi lang mukha ang maibubuga nito, kundi sa ganda rin ang katawan. "Why are you looking at me like that? Para bang hinuhubaran mo na ako sa isip mo? I'm your boss. Have some respect." Kunot noong sabi nito bago ininom ang natitirang laman sa baso nito.
Doon na hindi napigilan ni Ariana ang sarili. For your information lang, senyorito, hindi kita hinuhubaran sa isip ko. At may respeto ako, no? Isa pa, dinedescribe ko lang naman kayo sa isipan ko. Dire-diretsong sabi niya na halos ikatakip niya ng sariling bibig nang mapagtanto ang huling sinabi. Nanlalaki ang mga mata niyang napatingin kay Sebastian na ngayon ay nakangisi na. Really ha? Paano mo naman ako nilalarawan sa isipan mo? Tanong nito, may ikinukubling ngisi sa labi na siyang ikinahiya niya. Mali ka po ng rinig, senyorito. Sige, mauna na po ako. Inaantok na rin ako eh. Magandang gabi, senyorito. Good night at matulog na mahimbing. Bago pa man ito makasagot ay, basta na lang siyang tumakbo papasok sa loob dahil sa taranta. Baka may masabi pa siyang hindi dapat dito masabi, ay mas nakakahiya yun. Ano ba tong bibig ko? Wala talagang preno, minsan may sariling isip. Bakit ko naman sinabing dinidescribe parang ang dating ay kinikilatis ko siya? Halos maiyak niyang kastigo sa sarili bago tuluyang nagtungo sa kanilang kwarto. Kinaumagahan, 5:00 pa lang ay gising na sila. Ang ilan ay naghahanda ng agahan ni Sebastian at ang ilan naman ay nagsimula ng maglinis ng kanya-kanyang gawain. Siya ay napunta sa pagluluto. Tinutulungan niya si Manang Merdy at ang 2 pang kasambahay. Samantala ang kaibigan niyang si Marie ay naglilinis na sa hardin. Manang Merdy, matanong ko lang, mag-isa lang ba rito si senyorito? Pagtatanong niya habang nagluluto ng sinangag. Oo, ang pamilya ni senyorito ay nasa ibang bansa at tanging siya lang ang naiwan dito. Sagot sa kanya ng matanda na abala sa pagpiprito ng ulam. Dapat tangu-tango si Ariana. Bakit naiwan siya at hindi sumama? Mahal kasi ni senyorito ang pagdodoktor at gusto niyang dito magtrabaho. Teka nga, ba't ang dami mong tanong? Kunot ang noong tanong sa kanya ng matanda. Ngumiti na lang siya ng alanganin bago binalik ang atensyon sa ginagawa. Sa kabilang banda, masakit ang ulo ng gumising si Sebastian nang dahil sa hangover. Damn that alcohol! Inis niyang reklamo bago nagtungo sa banyo at naligo. Wala siyang pasok ngayon sa ospital, kaya malayo siyang gawin ang anumang gusto niya. Hindi pa rin niya nakakalimutan ang babaeng nakatapon ng wine sa kanya na siya ring nakita niya kagabi. That girl is naughty. Paano niya nagagawang sagutin ako ng ganun? Pagkausap ni Sebastian sa sarili matapos magbihis. Bumaba na siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa dining area para mag-agahan. Sa hindi madamang dahilan, ay uni niyang hinanap ang dalaga. Manang Merdy. Tawag niya sa mayordoma. Ano po yun, senyorito? Magalang na tanong ng matanda. Where is that newbie maid? Tanong niya habang seryosong nagsasandok ng pagkain. Sino po, sir? Seryoso niya itong nilingon at agad namang naalerto ang matanda. Yung bago po. Si Ariana po ba, senyorito? Bakit po? Agad na sagot nito ng matauhan. Bring her to my office later, after my breakfast. Seryosong sabi ni Sebastian bago nagsimulang kumain. Patapos na si Ariana sa paglilinis nang dumating si Manang Merdy. Anong ginawa mo at pinapapunta ka ni senyorito sa opisina niya? Tanong nito. Po, wala naman po akong maalala eh. Alanganing sagot niya. Pumunta ka na sa opisina niya sa 2nd floor, huling kwarto. Tumango si Ariana at nagtungo roon. Kumatok siya ngunit walang sumasagot. Ay kabayo! Gulat niyang sabi nang biglang sumulpot si Sebastian sa likuran niya. Are you looking for me? Seryosong tanong nito. Pinapatawag niyo raw po ako, senyorito. Binuksan ni Sebastian ang pinto gamit ang passcode at pumasok. Linisan mo ang kwarto at opisina ko. Seryoso at malamig na boses nitong utos sa kanya. Hindi nawawala ang pagkabossy. Agad namang sumunod si Ariana. Habang naglilinis sa opisina, ay may nakita siyang plastic na may malapot na likido sa loob. Ano ba to? Put it down! Galit na utos na sabi ni Sebastian dahilan para gulat niyang mabitawan ng hawak at bumagsak iyon sa tiles at matapon ang lamang likido. Ay natapon! Nagkalat! Pasensya na, senyorito. Ano ba kasi ito at amoy Clorox?
Mahinang bulong niya sa sarili nang ibalik niya ang tingin kay Sebastian ay namumula na ang tenga at leeg nito. May namumuo na ring pawi sa sentido nito. May iutos pa po ba kayo, senyorito? Magalang niyang tanong kahit gusto niya nang mapamura dahil sa pagod. Yeah, dalhan mo ko ng kalamansi juice. Utos nito nang hindi inaalis ang tingin sa laptop. Hindi na siya sumagot at basta na lang umalis. Hingal siya nang makababa at makarating sa kusina. Oh, Ariana, anyari? Balita ko sa opisina ka ni senyorito. Bungad sa kanya ng kaibigang si Marie. Oo, maraming ang utos eh. Gusto mo bang ikaw na muna at palit tayo? Tanong niya habang nagsisimula ng magtimpla ng hiling nitong juice. Ay hindi na, ipagpatuloy mo na yan. Sagot nito at basta na lang siyang iniwan. Nangihina ang loob na tinapos ang ginagawa, saka yon hinatid kay Sebastian. Senyorito, ito na po ang juice ninyo. Malawak ngunit peke ang ngiting sabi niya, saka inilapag ang juice sa table nito. Wait for my next command. Maupo ka muna. Seryosong sabi nito saka ininom ang ginawa niyang juice. Wala bang lason to? Wala, senyorito. Grabe ka naman. Lukot ang mukhang sabi niya sa katuluyang umupo. Hindi niya napigilang sumandal sa malambot na sofa at sa hindi inaasahan ay nakatulog siya. Nagising lang na makaramdam na para bang may nakatitig sa kanya. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata at agad iyong tumama sa lalaking nasa harapan niya at nakatitig sa kanya. Senyorito Sebastian? Paanas niyang tanong bago marahang kinusot-kusot ang mga mata. Pasensya na at nakatulog ako. May iutos po ba kayo? Yeah, may pupuntahan ako. Kailangan ko ng kasama. Magpalit ka. Malabig na utos nito bago pumasok sa kwarto nito na kakonekta lang ng opisina. Agad naman siyang napatayo at lumabas para magtungo sa maid's quarter at magbihis. Isang plain blouse at jeans lang ang isinuot niya at nakatali naman ang kanyang buhok. Flat shoes naman sa ibaba. Saan ang punta mo at bihis ka? Tanong sa kanya ni Manang Merdy nang makasalubong niya ito sa may sala. Sasamahan ko raw po si senyorito. Baka kailangan niya po ng tagabitbit. Sagot ni Ariana. Pagtingin niya sa hagdan ay pababa na si Sebastian. Nang makababa ay basta na lang siya nitong nilagpasan. Napasimangot siya at tumahimik. Paglabas na si Sebastian mula sa opisina nito sa ospital, ay pinabitbit nito kay Ariana ang 3 folder. Damang-dama ko talagang pagiging alila ngayon. Bulong niya. Habang nasa elevator sila, ay tumawag ang cellphone ni Sebastian. Yes, honey. Did you miss me already? Malambing nitong sabi. Tahimik na nakinig si Ariana habang kinakausap nito ang kasintahan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Nang matapos ang tawag ay nagsalita si Sebastian. Pag-uwi natin, sabihin mo kay Manang Merdy na maganda ng pagkain. Darating si Angeline. Tumango lamang si Ariana at tahimik na nag-iwas ng tingin. Nang makabalik sila sa mansyon, ay agad na niyang sinabi kay Manang Merdy ang utos ni Sebastian na maghanda at magpaluto ng mga masasarap na pagkain. Oras na rin ang lunch kaya naman ay ang ilan sa kanila, kasama siya at si Marie, ay nananghalian na habang ang iba naman ay siyang nag-aasikaso kay Sebastian. Nakita mo na ba si Ma'am Angeline? Pagtatanong niya kay Marie habang sabay silang kumakain sa may hardin. Mahangin kasi doon at hindi mainit at magandang pwesto. Oo naman, maraming beses na. May chismis ako sa'yo. Alam mo bang sa tuwing nagpupunta rito si Ma'am Angeline ay may kababalaghang nangyayari sa kanila ni Senyorito Sebastian? Ilan lang ang nakakapansin noon. Pahina ng pahina ang boses na sabi ni Marie sa kanya. Paano mo naman nasabi? Naiintriga niyang tanong sa kaibigan. Paano kasi minsang naglinis si Imelda sa office ni Senyorito? May nakita siyang kondom at may laman yun halos mapuno. Halos pabulong na sagot sa kanya ni Marie. Natigilan siya at naalala ang nakita kanina. Napalunok siya at napainom sa sariling tubig. Kung ako ang mautusan ni Senyorito, abay nanakawin ko na yung sperm at isasaksak ko sa sarili ko na. Balahian pa naman ako na ganong kagandang lahi. Kahit wala ng sustento ay sapat na. Natatawang dagdag ni Marie. Hindi na niya magawang sumagot sa sinabi nito. Hindi niya gusto ang ideya nito dahil kahit siya ay parang gano'n na din ang gustong gawin. Baka may makarinig sa'yo, Marie.
Sita niya kalaunan sa kaibigan. Wala yan. Ewan ko ba kay Ma'am Angeline, hinahayaan pa si senyoritong mag-condom. Umiling-iling na sabi ng kaibigan. Tinapos na lang niyang pagkain para makabalik na silang dalawa sa trabaho. Dinner ang paghahandaan nila. Abalang lahat sa paglilinis, pagpeprepara at pagluluto ng request na pagkain ni Sebastian. Natigilan siya sa pagmamap nang huminto sa kanyang harapan si Sebastian. Bihis na bihis ito. Bring a wine to my room with 2 wine glass. Kapag wala yung pagdating ko, malalagot ka sa akin. Understood? Halos magsalubong ang kilay na tanong nito sa kanya. Opo, senyorito. Masusunod. Halos magtunog sarkastiko niyang sagot. At mag-aalis na nang hawakan siya nito sa pulso, dahilan para matigilan. Ano po yun, senyorito? Tell them to prepare everything. Susundin ko na si Angeline. Seryosong sabi nito matapos siyang pasadahan ng tingin bago bitiwan at umalis. Ang hirap namang magkagusto sa inyo, senyorito. Mahinang bulong ni Ariana sa sarili bago sinunod ang utos nito. Huwag sana akong dumating sa punto na gawin ang sinabi ni Marie. Masisiraan yata ako ng bait. Parang nahihibang na niyang sabi. Magdidilim na nang dumating si Sebastian kasama ang kasintahan nitong si Angeline. Nakahilera sila sa may habag-habang hinihintay ang pagdating ng dalawa. Nang masilayan niya si Angeline, ay agad na nakaramdam ng inggit si Ariana. Di hamak na mas maganda ang muka at katawan nito sa kanya. May maganda ring balat at maputi, hindi kagaya niyang morena. Sebastian, hindi kasi ako sanay na may nakabantay. Can you ask them to leave? Masuyong sabi ni Angeline habang may malaanghel na mukhang nakatingin kay Sebastian. Sure, honey. Marahang sabi nito bago sila binalingan ng tingin at sinenyas ang umalis. Hindi pa sana siya kikilos nang hilahin na siya ni Marie paalis at magtungo sa kusina. Ang arte naman nun. Mahinang palatak niya. Ganun talaga si Ma'am Angeline. Ayaw na nakikita ng iba kung paano sila kasweet ni senyorito. Ngiting-ngiti na sabi sa kanya ni Marie. Pigil naman niya ang sariling mapairap. Habang wala pang utos ang senyorito, ang iba sa inyo ay maghapunan na. Anunsyo sa kanila ni Manang Merdy. Agad naman siyang inaya ni Marie. Pumayag naman siya at sumunod dito. Matapos kumain, ay napag-alaman nilang tapos na rin ang dalawa at nagtungo na sa silid ni Sebastian. Ganun ba talaga sa tuwing pupunta rito si Ma'am Angeline ay diretso kwarto na sila? Nagtatakang tanong ni Ariana kay Marie na ngayon ay kasama niyang naghuhugas ng pinggan. Oo, Ariana, at alam mo nang kasunod, wala namang mali dahil magkasintahan sila. Bakit parang interesado ka kay Senyorito Sebastian? Biglang tanong nito na ikinamilog ng mga mata niya. Naku, kung may gusto ka sa kanya, itigil mo na dahil patay na patay yun kay Ma'am Angeline. Noon pa man ay pangarap niya nang magkaroon ng sariling pamilya. At nang makilala niya si Sebastian, ay doon niya naramdamang gustong tuparin dito ang pangarap. Ngunit kumuho yun nang malaman niyang may kasintahan ito at masyadong mahirap at malabo. Nang matapos ng gawain ay pwede na silang magpahinga. Naisipan niyang maligo at pagkatapos ay saka siya lumabas at pumuntang garden para doon tawagan ang pamilya. Ilang ring lang ay sinagot na iyon ang kanyang ina. Nay, kumusta po kayo dyan? Bungad na tanong ni Ariana. Maayos naman kami rito, anak. Ikaw, kumusta ang simula ng trabaho? Hindi ka naman ba nahihirapan dyan? Sunod na tanong ng kanyang ina. Hindi po, Nay. Maayos naman po dito. Sina tatay. Hayo ng tatay mo at tulog na. Abala naman ang mga kapatid mo sa assignment at project nila. Sagot ng ina sa kabilang linya. Saglit pa silang nagkwentuhan nang magpaalam na siya para makapagpahinga na rin ito. Malalim na napabuntong hininga si Ariana at napatingala sa kalangitan. Napakaraming bituin at nagniningning ang buwan. Ano na kayang ginagawa nila Senyorito Sebastian? Tanong niya sa sarili. Muli na namang pumasok sa isip niya ang sinabi ni Marie. Hindi niya akalaing pwede pala yon. Pumasok na siya sa loob ng mansyon at napatingala siya sa second floor. Patay na ang mga ilaw at ang dim light sa kusina ang nagsisilbing liwanag. Gagawin ko ba? Gusto ko lang namang tingnan eh. Gusto ko lang subukan. Mahinang bulong ni Ariana sa sarili bago marahang umakyat sa hagdan. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ng kwarto ni Sebastian, ay rinig na niya ang boses ng dalawa.
Mahinang dumadaingat, para bang hinihingal din. Napakagatlabi siya at sumilip sa pinto dahil bahagya iyong nakabukas. At doon ay nakita niya si Sebastian at Angelina, parehong hubad at nagtatalik. Likuran lang ni Sebastian ang kita niya sa tulong ng lampshade ng kwarto nito. Bukod doon ay wala ng ibang ilaw. "Sebastian! Faster! I'm coming!" Tila nahihirapang usal ni Angeline at mahigpit ang kapit kay Sebastian. Napatakip na lamang ng sariling bibig si Ariana at napalanok ng sariling laway. Nang matapos ang dalawa, ay tila may inalis si Sebastian sa kahabaan nito at inilagay sa tabi bago pagod na nahiga sa tabi ni Angeline. Mabuti na lamang at hindi siya kita ng dalawa dahil medyo malayo at may mini sala pa ito bago ang pinto. Hinintay niyang makatulog ng mahimbing ang dalawa bago marahang pinuksan ang pinto at pumasok bago kinuha ang itinabi ni Sebastian. Napakagatlabi siya, nagbasa pa ang labas na yon. Nang tingnan niya, ay mahigit kalahati ang laman ng likido na yon. Mabilis siyang umalis sa silid ng makuha at dumiretso sa banyo nilang mga maid sa first floor ng bahay. Pinakatitigan pa muna niya ito bago isinagawa ang plano. Pahirapan niya pa yung mailagay sa loob niya. Ang iba ay bahagya pang natapon sa hita niya at umagos, ngunit nailagay naman niya ang lahat ng tira sa kanyang loob. Kagatlabi niyang pinagdikit ang binti nang maramdaman ang mainit na katas sa kanyang pagkababae. Nang siguradong maayos na, ay sa kanya inayos ang sarili at parang walang nangyaring lumabas ng banyo at bumalik sa kwarto nilang mga maid at natulog. "Saan ka ba galing kagabi? Naalimpungatan ako, wala ka sa higaan mo." Tanong sa kanya ni Marie kinaumagahan. Magkasama silang nagluluto ng agahan para kay Sebastian at Angeline. "Tinawagan ko lang si nanay. Saglit lang naman yun, bumalik din ako agad." Sagot niya habang abala sa ginagawa. Natigilan siya nang maalala ang kalokohang ginawa kagabi. Ngayon siya nagising sa pagkakamali. Sana lang ay walang mabuo dahil lang sa padalos-dalos niyang desisyon. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at itinuloy ang pinag-usapan nilang biro ni Marie. Mabilis na lumipas ang ilang araw. Mag-iisang linggo na rin simula nang magsimula siyang mamasukan sa mansyon bilang kasambahay. Matapos ang araw na yon ay bumalik na sa trabaho si Sebastian. Kaya naman, gabi na ito kung umuwi. Gabi ng Sabado kung saan tulog na ang lahat, naalimpungatan si Ariana at nauuhaw. Kaya naman ay lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa kusina. Ngunit laking gulat niya na makita sa island counter si Sebastian, mag-isang nagpapakalunod sa alak. Paubos na nito ang isang bote ng alak. Tumikim siya bago nagpatuloy sa paglalakad at lumapit sa ref para kumuha ng maiinom. "Senyorito, malalim ng gabi. Naparami ng inom ninyo." Hindi mapigilang sabi ni Ariana. Mapupungay ang mga mata naman siya nitong tiningnan. "It's none of your business. Huwag kang makialam." Seryoso pa ring sabi nito. Doon lang niya napansin na buka itong miserable sa kabila ng kagwapuhan nito. Ang buhok nito ay magulo rin, ngunit bumagay. "Sinasabi ko lang naman, senyorito." "Bakit? Ano bang nangyari at nagpapakalasing kayo?" Hindi tumitigil na sabi niya. Sa halip na umalis, ay umupo pa siya sa isang stool chair. Nag-iwas lang ito ng tingin sa kanya at muling uminom sa hawak nitong baso na may lamang alak. Nang ibaba nito yon ay kinuha niya ang baso at sinalinan bago nilagok. Kahit siya ay nagulat sa sariling ginawa dahil hindi naman siya umiinom ng alak. "We broke up." "Ha?" Maang na tanong ni Ariana. Kinuha sa kanya ni Sebastian ang baso at nagsali ng alak sa kanilagok. "She chose to leave me. Saka siya nakipaghiwalay." Nakatingin si Sebastian sa basong hawak na para bang anumang oras ay itatapo na nito iyon. "May dahilan naman siguro siya, senyorito." Pagpapagaan niya ng loob nito. "No matter what her reason is, hindi niya dapat ako iniwan. Hindi dapat siya nakipaghiwalay. Am I just a hindrance? Damn!" Nahihirapang sabi nito bago kinuha ang bote ng alak at diretso na doong uminom. Hindi na nakasagot si Ariana. Nanatili siya sa tabi ni Sebastian habang tahimik na pinapanood ito. Nang maubos ito ang alak ay saka doon na siya tumayo. "Alalayan ko na kayo, senyorito, papunta sa kwarto." Sabi niya bago ito inalalayang makatayo.
Pasuray-suray pa ito dahilan para kamuntikan na silang matumba. Nang sa wakas ay makarating sila sa tapat ng pinto ng kwarto ni Sebastian, ay pinihit na niya ang pabukasyon at muling inakay ang lalaki papasok sa loob. "Magpahinga na kayo, senyorito," sabi niya matapos itong maihiga. Kinumutan niya ito. Saglit pa niyang tinitigan bago tumayo at akma na sanang aalis nang hilahin siya nito sa pulso. Dahil malakas ang puwersa nito, ay bumagsak ang katawan niya sa ibabaw ng katawan ni Sebastian. "Senyorito?" Hindi makapaniwalang bulalas niya. Akmang aalis na siya nang ipulupot nito ang braso sa bewang niya na para bang yakap siya nito. "Don't leave me, please." May pagsusumamo sa boses na sabi nito habang mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Lasing na talaga ito. Mas nagulat siya nang pagbalik na rin ito ang pwesto nila. Siya ang nasa ilalim at si Sebastian ang nasa ibabaw. Nanlaki ang mga mata niya nang idikit nito ang labi sa labi niya. Sinasabi ng kanyang utak na dapat niyang itulak ang lalaki dahil lasing ito. Ngunit para bang nawala na naman siya sa katinuan dahil hinayaan niya itong mamuno sa kanyang katawan. Ang halik nito ay bumaba habang ang kamay ay naglilikot hanggang sa namalaya na lang niyang pareho na silang walang saplot sa katawan. "Angeline." Mahinang daing nito habang umuulo sa kanyang ibabaw. Para namang kinurot ang puso niya. Ang alam nito ay siya ay si Angeline. Ang hindi nito alam ay hamak lamang siya nitong kasambahay. Paniguradong kapag nasa katinuan lang ito ay hindi mangyayari ang ganito sa pagitan nila. Nang matapos sila ay bagsak ang katawan ni Sebastian sa kanyang tabi at agad na nakatulog. Siya naman ay hindi niya mapigilang hindi mapaluha. "Anong nagawa ko?" Mahinang tanong ni Ariana sa sarili. Miserable siya at naguguluhan sa nagawang pagkakamali. Kahit hirap ay umalis siya sa kama at nagbihis sa lumabas. Bumalik sa kanilang silid at pinilit ang sariling matulog. Pagod na pagod ang kanyang katawan, lalo na ang kanyang pagkababae na para bang may nawasak doon. Kinaumagahan, kahit hirap at masama ang pakiramdam, ay sinikap niyang bumangon at magtrabaho. "Ayos ka lang ba? Namumutla ka. Pwede ka namang magpahinga muna," sabi sa kanya ni Marina mapansin ang kalagayan niya. Ayos lang. Kaya ko naman," sagot niya saka pinagpatuloy ang pag-aayos sa hapag ng agahan ni Sebastian. Dapaangat siya ng tingin nang marinig ang yabag na papalapit. Nagtama ang kanilang mga mata ni Sebastian. Agad naman siyang nag-iwas ng tingin. "Bring me a coffee." Utos nito sa kanya at nakatingin. Tumango naman siya at tinalikuran na ito para ipagtimpla ng kape. Nang matapos ay, saka siya bumalik. Nanginginig ang kamay niya nang maibaba ang kape sa mesa at halos matapon niya nang mailapag. "Wait." Pigil nito nang akmang aalis siya. "You have fever. Mainit ka." Ayos lang, senyorito." Mababang boses niyang sabi. "No, you should rest. Ayoko na may pakalat-kalat sa bahay ko na may sakit. At baka kumalat." Masungit na sabi nito bago nagsimulang kumain. Kinaumagahan ay maagang bumaba ang lalaki ay hindi sila nagkita dahil nakatokwa na siya rito sa hardin. "Ariana, pinapatawag ka ni Senyorito Sebastian. Maglinis ka raw sa opisina niya." Lumapit sa kanya ang isang kasambahay at sinabi iyon. "Sige, susunod ako. Ayusin ko lang tong ginamit ko." Nakangiting sabi niya pero inirapan lang siya ng kapwa kasambahay. Nagtungo siya sa opisina ni Sebastian. Kumatok pa muna siya at ilang saglit lang ay bumukas iyon at bumungad sa kanya ang topless na si Sebastian. "Pinapatawag niya raw po ko, senyorito, para maglinis." Bagalang niyang sabi na may ngiti. "Yeah, come in. Anyway, I have a proposal to you. I was invited to a party at pupunta rin dun si Angeline. So I'm asking you to come. Within exchange, triplihan ko ang sahod mo ngayong buwan." Mahabang sabi nito na ikinatigil niya. "Payag po ako, senyorito. Deal." Ngiting sabi niya kahit pa naghahatid ang kanyang emosyon dahil sa nararamdaman para kay Sebastian. "Good, don't change your clothes. May pupuntahan tayo. Hindi ka pwedeng ganyan pumunta ng party." Seryosong sabi nito. Tumango naman siya bago nagpaalam at umalis.
Huminto ang sasakyan sa isang matayog na hotel. Dinala ni Sebastian si Ariana sa kondo nito at agad siyang namangha sa mamahaling mga kagamitan at eleganteng disenyo ng lugar. Paparating nang magsusukat sa iyo ng mga minuto, sabi ni Sebastian. Ang ganda naman dito. Nasaan po tayo? Tanong niya. In may kondo. Tipid nitong sagot. Ilang sandali pa ay dumating ang dalawang stylist. Good day, Sir Sebastian. Gawin yun ang pag-usapan natin. Babalikan ko siya ng 5:00. Bili nito bago umalis. Hindi ba masyadong magastos to? Alalang tanong ni Ariana. Hindi naman ikaw ang magbabayad. Si Sir Sebastian. Natatawang sagot ng assistant. Eksaktong 5:00 ay bumalik si Sebastian. Katatapos lamang ayusan si Ariana. Suot niya ang isang eleganteng gown, kulot ang buhok at maayos ang makeup. Okay na po ba to, senyorito? Napatingin ito ng matagal bago sumagot. Yeah, and you're beautiful. Napakurap ito at agad na umiwas ng tingin. Let's go, hindi tayo pwedeng mahuli. Pagdating nila sa hotel ay puno na ng mga bisita ang venue. Pretend to be my girl. Bulong ni Sebastian sa kanyang tenga. Tahimik siyang tumango. Sebastian, man, you're here. Bati ng isang lalaking dati na niyang nakita sa mansyon. Wow, you have a new one? Napayuko na lamang siya. Hanggang kailan ba tayo rito? Mahinang tanong niya. When she sees us together. Malamig nitong sagot. Nanahimik si Ariana. Oo nga pala. Kaya lang siya naroon dahil kailangan siya ni Sebastian. Habang kumakain siya ay bigla na lamang siyang hinila nito sa bewang at hinalikan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit nang makita kung sino yun ay napapikit na lamang siya at tinugon ang halik nito. Bakit ka bigla-biglang nanghahalik? Mahina niyang tanong. Ngunit hindi siya sinagot ni Sebastian. Nang sundan niya ang tingin nito ay nakita niya si Angeline. Nakatingin ito sa kanila habang puno ng luha ang mga mata. Pagkatapos ay tumalikod ito at tumakbo. Walang pag-aalinlangang hinabol ito ni Sebastian at iniwan siyang mag-isa. Nang gabing yun, tuluyan ang naunawaan ni Ariana ang kanyang lugar sa buhay ng lalaki. Isa lamang siyang kasangkapan para pagselosin si Angeline. Matapos matanggap ang kanyang sahod, tahimik siyang umalis at bumalik sa probinsya. Wala nang dahilan para manatili pa siya sa tabi ng lalaking kailanman ay hindi magiging kanya. 5 taon na ang lumipas ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Sebastian ang araw na nawala si Ariana sa kanyang buhay. Pinili niyang habulin noon si Angeline at huli na mapagtanto niyang si Ariana pala ang tunay na mahal niya. Pagkatapos ng ilang taong pamamalagi sa Amerika upang asikasuhin ang negosyo ng kanilang pamilya, bumalik siya sa Pilipinas upang muling tutukan ang pagiging doktor. Prepared na po ang lahat para sa medical mission sa Pangasinan, Dok. Ulat ng isang nurse. Nang makarating sila sa barangay, agad silang nagsimulang magbigay ng libreng konsultasyon at gamot. Habang naglilibot ang paningin ni Sebastian sa mga taong naroon, natigilan siya na makita ang isang batang lalaki. Parang nakikita niya ang sarili noong bata pa siya. Hindi niya maiwasang sundan ito hanggang sa makarating sila sa isang bahay. Sino po kayo? Inosenteng tanong ng bata. Doktor ka po ba? Dito ka po para pagalingin si Mama? Hindi alam ni Sebastian kung bakit, ngunit agad niyang naramdaman ang kakaibang koneksyon sa bata. Doon po si Mama! Sabi nito habang itinuturo ang isang silid. Pagbukas ni Sebastian ng pinto ay natigilan siya. Ariana? Mahina niyang bulalas. Nakahiga sa kama ang babaeng 5 taon na niyang hinahanap. Unti-unting nagmulat ng mata si Ariana at nagulat nang makita siya. Senyorito, anong ginagawa niyo rito? Sa halip na sumagot ay napatingin siya sa batang nasa tabi nito. Why didn't you tell me? Tanong niya. Buong maghapon niyang inalagaan si Ariana kasama ang batang nagngangalang Liam. Habang pinagmamasdan niyang mag-ina, lalo siyang nakumbinsing anak niya ang bata. Nang gumaling ng kaunti si Ariana ay nag-usap sila sa sala. Si Liam may anak mo. Diretsahang pag-amin nito. Tahimik siyang napatitig dito. Akala ko pinili mo si Angeline.
Wala akong karapatang habulin ka. Umiiyak na sabi ni Ariana. Mabilis niya itong hinawakan. I didn't choose her. Tinapos kong lahat sa pagitan namin dahil nahulog ng loob ko sa'yo. Naging huli lang ang lahat. Kung ganon, bakit 5 taon? Dahil sa Amerika ako. Nagkasakit si Dad at kinailangan kong asikasuhin ang kumpanya. Pero kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Napatulo ang luha ni Ariana habang nakatingin sa kanya. Please give me a second chance. Hayaan mo bumawi ako sa iyo at kay Liam. Mahal mo ako? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Yes, I love you. Marahang tumango si Ariana. Oo, mahal pa rin kita. Pakiramdam ni Sebastian ay nabunutan siya ng napakalaking tinik. Nang araw ding yon, ay ipinakilala siya ni Ariana bilang ama ni Liam. Tuwang-tuwa ang bata dahil matagal na nitong pinapangarap na makilala ang kanyang ama. Pagkalipas ng ilang buwan, ay naging opisyal ang kanilang relasyon. Nag-propose si Sebastian at masayang tinanggap iyon ni Ariana. Nagsimula silang bumuo ng pamilyang matagal nang ipinagkait sa kanila ng pagkakataon. Ngayon, kasama na niya ang babaeng mahal niya at ang anak na hindi niya alam na meron siya. Sa wakas, buo na siyang muli. The end.